Thank you. Thank you, Mr. President. We will ask the support of Secretary Edwin. And then in 2018, Mr. President, we established yung OFW Bank. Ito yung bangko para sa mga OFW. Mr. President, habang nasa ibang bansa ang mga OFWs, patuloy natin silang binibigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng mga nilagdaang bilateral labor agreements at ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers na nagsasaad ng mga tamang kondisyon for employments para sa ating mga OFWs. Patuloy din ang mga serbisyong binibigay ng ating mga Philippine Overseas Labor Office, POLOS for short. Sa inyong pamumuno, Mr. President, ay nabuksan ang karagdagang POLOS sa Germany, sa New Zealand, sa Osaka, Los Angeles, Morocco at Czech Republic. Bago po matapos ang inyong termino, Mr. President, inaasahan ko po na mabuksan pa ng karagdagang polos sa Thailand, sa Beijing, Shanghai, Shenzhen, Russia, and Mexico. Sa kanilang pagbabalik, Mr. President, nakahanda naman ang ating pinalawak na reintegration program kung saan nabibigyan natin sila ng pangkabuhayan at oportunidad sa trabaho. Sa panahon ng inyong administration, nakapagbigay po tayo ng calamity assistance sa 301,943 OFW families na mga biktima ng bagyo, lindol, volcanic eruption at kasama na rin ang Marawi Siege. Mr. President, alinsulod sa inyong utos na wakasan ang ENDO, agad pinaigting ng DOLE ang pagpatupad ng mga labor standards at occupational safety and health standards kasama na ang karapatan ng mga manggagawa sa kanilang constitutional security of tenure. Mahigit 379,000 na kumpanya sa buong bansa ang na-inspect ng DOLE na nagresulta sa regularization ng mahigit 631,000 workers. Malaking tulong po dito ang dagdag na mga 710 labor inspectors because of you, Mr. President. Maraming salamat po. Patuloy na sinisiguro ng DOLE ang mabilis na pagresolba ng mga labor disputes. Sa kabuuan, na-resolba natin ang mahigit na 540,000 cases pabor sa 2,174,000 na manggagawa na may halagang mahigit 99 billion in awards. Tumas din ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor by 17 pesos to 39.5 pesos at ang mga kasambahay mula 500 to 2,000 bunga ng mga nailabas na wage orders ng Department of Labor. Upang masiguro na ang mga kabataan ay mahanda sa pagsabak sa trabaho, nagbigay po ng kasanayan, internship at temporary employment ang DOLE. Pinalakas din po ng DOLE ang kapasidad ng Public Employment Service Office, PESO for short, upang makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa ating mga job seekers. Dahil dito meron 1,398,000 job seekers ang nakahanap ng trabaho sa tulong ng pesos. Upang bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa laban sa kawalan ng hanap buhay at kita, lalo na sa panahon ng krisis, ang DOLE ay nagbigay ng pangkabuhayan at
emergency employment. Simula noong 2016, Mr. President, nakapagbigay na tayo ng livelihood assistance sa 434,493 beneficiaries at emergency employment or TUPAD sa 5,427,000 na manggagawa. Isa din po ang DOLE sa mga ahensya ng gobyerno na nagatid ng tulong sa ating mga kababayan na sinalanta ng iba't ibang kalamidad. Mula sa bagyo, baha, lindol, giyera at pagsabog ng bulkan, na ihatid po natin ang ating mga serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Upang matugunan ang ibang pangangailangan ng mga manggagawa, minarapat ang aming kagawaran na ilapit ang aming serbisyo at programa sa pamamagitan ng DOLE Hotline 1349, OFW Command Center, DOLE Command Center at ang 72-hour policy na inyong inutos, Mr. President. Dahil sa mahusay na serbisyo publiko, nabigyan tayo ng pagkilala bilang Freedom of Information Champion at Freedom of Information Hall of Famer noong year 2020. At sa nakaraang dalawang sunod na taon, unqualified po ang nakuha nating audit opinion sa COA. Maliban sa mga unang nabanggit, tinugunan din ng kagawaran ang pangmatagalang reforma sa pamamagitan ng mga bagong batas. Sa administrasyong ito, hindi bababa sa 10 mahalagang batas sa paggawa ng Kongreso at inaprubahan niyo po, Mr. President. Kabilang dito ang Expanded Maternity Act. Dito po yung nagtaas ng maternity leave from 60 days to 105 days up to 130 days, Mr. President. At dito maganda, Mr. President, kasi dati ang maternity leave is only applicable to a maximum of 5 children. Under this expanded maternity act, Mr. President, kahit ilan na ang anak mo, entitled ka na sa maternity leave. Kasama po dyan, Mr. President, ang Occupational Safety and Health Law at ang Telecommuting Act na lubos na nakakatulong ngayon sa panahon ng pandemya. Upang tulungan ang mga manggagawang apektado ng COVID-19, ipinatupad po ng DOLE ang CAM. Ito yung COVID-19 Adjustment Measure Program, TUPAD, tulong pangkahanabuhay sa mga disadvantaged, AKAP o yung abot kamay sa pagtulong sa OFW at ang tabang OFW bilang bahagi ng Social Amelioration Program ng pamahalaan sa ilalim ng Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Namahagi po ang DOLE ng 5,000 piso bilang one-time na tulong pinansyal sa 2,085,000 apektadong manggagawa sa mga pribadong kumpanya, kasama na rito ang nasa industriya ng turismo at sektor ng edukasyon. Nasa 10,453,000,000 ang kabuuang halaga ang naipamahagi as of July 12, 2021. Nabigyan din ng hanap buhay ang mahigit 1,300,000 na manggagawang informal, katumbas ng halagang 6.8 billion as of June 30, 2021. Natulungan din po natin ang MMDA at ang mga lokal na pamahalaan sa NCR para po makapag-hire ng mga contact tracers.
Sa ilalim ng AKAP,